Hi guys! Itur ko kayo ngayon sa aking daycare dito sa Amerika. Dito sa Amerika, importante at mahalaga talaga ang daycare dito kasi maraming parents ang halos lahat nagtatrabaho. So kailangan nila ng mapag-iwanan nila ng anak nila. At the same time, natututo yung mga anak nila dito. Iniiwan nila minsan yung mga anak nila. Minsan, madalas nakakapag-alaga ako ng mga nagsisimula sa 3 months, 4 months, hanggang sa mag 4 years old sila, mag 5 years old, nandito sila sa daycare ko. At the same time, tinuturuan namin sila ng mga values, tinuturuan namin sila ng mga mag-respect sa matatanda, tinuturuan namin sila ng mag-respect sa maging friendly, mag-respect sa mga friends nila, sa teachers nila. Tinuturuan namin sila ng pag-share, pagiging kind sa kanilang mga kalaro o mga classmate. Nag-stay sila dito, natutulog sila rito, nagna-nap time, kumakain, maghapon sila dito. Kaya talagang parang mga anak ko na sila. Ang pag-aalaga ng mga bata, passion ko talaga yun kahit nung nasa Pilipinas pa ako, kahit nung bata pa ako. So, tara, simulan na natin. Itur ko kayo. Samahan niyo ako. Okay, so sisimulan ko dito. May TV akong malaki dito. Ginagamit ko to pagka binubuksan ko to pagka tapos nilang mag-lunch. Kasi kailangan namin magligpit. So, pag binuksan ko to, tinaturn on ko to, tapos pinanonood ko sila ng mga educational na palabas dito sa TV. At the same time, nagliligpit kami. So, safe para sa kanila, para hindi sila magtatakbo o kung ano man ang mangyari sa kanila, at panatag ako na safe sila habang nagliligpit kami. So, dito, may kabi ako dito. Yan. So, dito nila nilalagay yung kanilang mga gamit. Nilagyan ko yan ng mga kanya-kanya nilang pangalan para pag dumarating sila, alam nila yung mga name nila at alam nila kung saan nila ilalagay yung gamit nila. At the same time, natututo sila ng spelling ng pangalan nila. Dito naman sa baba, inilalagay nila dyan yung mga spare clothes. Lagi akong nanghihingi ng mga spare clothes sa mga bata in case na bigla silang madumihan, may pamalit kami. Andito yung license ko. Andito yung mga crayons, mga alphabet stamps. Dito naman, meron ako, makikita ninyo dyan yung mga shape. So, nakikita nila yan. Natutuwa sila. Natututo sila sa shape. So, doon naman, etong pictures na to, pictures pa namin to nung nasa Tondo pa kami. So, inilalagay ko yung mga pictures namin. Eto, meron akong Divine Mercy. Para sa protection namin ng mga bata, iniingatan niya kami palagi. Meron din kami dito pictures nung nandito na kami sa US. So, para alam din ng mga parents kung sino yung mga taong pumapasok dito sa bahay namin. Dito naman sa space na to, marami rin kaming mga learning activities dito. Dito, mga puppets, ABC blocks, at saka mga wooden stick. So, nilagay ko talaga yung mga level na yan para alam nila kung saan nila ibabalik yung mga pinaglaruan nila. At the same time, natututo rin silang magbasa. So, natatanda nila yung mga words. So, nagiging malinis na sila, neat. Natututo pa sila dito sa mga level na to kung saan. Meron naman kami ditong sensory bin para sa laruan nila. Para sa touch,
So, yeah. Ito yung aming sensory bin. Meron din kami ditong Play-Doh. Dito naman yung table and chair nila sa mga toddlers para pag nagle-learning time kami, nagbabasa. Dito rin kami nagpipaint, nag-art and craft. Dito ko rin sila madalas parang ine-exam kung alam na nila yung ABC. May mga gamit ako na ginagamit para parang test sa kanila. Meron kaming mini kitchen dito. Para maglaro sila dyan. Dito naman, nakalagay dito yung mga beddings namin para sa daycare. Yung iba pang mga gamit namin. Ito naman ang aming kitchen. Ito yung kitchen na ginagamit ko. Pagka nagluluto ako ng food nila. Ayan. Yung aparador na yan, yung irog ko lang yung gumawa. Yung aparador sa taas. Dito naman sa space na to, ito yung aming mini library. So marami akong books dito. Ito, paborito nila to. Itong si Elephant and Gerald. Gustong-gusto ko rin yan. Paborito ko rin yan. So, binabasahan namin sila. Meron kaming time na nagbabasa kami, 3 books every day. Ito nga pala, pinainto ng anak ko. Yung anak kong bunso, si Charmaine. Pati ito. Siya yung gumawa niyan. So, naisip ko, ilagay ko na lang yan dito sa daycare. Wala lang, para lang naalala ko yung anak ko. Kasi natutuwa ako doon. So, meron din kami dito ng Mama Mary and Jesus, yung tagabantay namin. So, ito pala, meron kaming climbing dito. So, itong toys na to, hindi ko to inilabas. Usually kasi ginagamit to ng ibang daycare sa labas. Pero dito ko to inilagay sa loob namin. Kasi, pagka winter, hindi kami makalabas o kaya sobrang init, hindi kami makalabas. Ito yung ginagamit kong parang exercise nila para ma-burn nila yung energy nila. Para mailabas nila yung ano nila, yung pagkamalikot. Yan, dito sila. At the early age, natututo sila ritong magbaras, mag-climbing, umakyat na safe. Tinuturuan namin kasi sila kung paano umakyat, kung paano bumaba at the early age. Kapag alam kong parang interesado na silang parang umakyat-akyat dito, palagi ko na tinuturuan ko sila para hindi sila nalalaglag. So palagi ko silang tinuturuan. Yung mga assistant ko, sinasabihan ko, turuan nyo sila na umakyat at saka kung paano bumaba para hindi sila madisgrasya. So, doon pala sa spot na yun, makikita nyo may mga pictures doon. Yun yung pictures ng mga alaga ko, pati pictures namin ng naming mga staff dito, yung mga teachers. So, nilagay ko talaga yung mga pictures nila para yung mga bata, mapipil nila na belong sila dito sa bahay na to. Belong sila sa daycare na to, na family kami. Kasi nandiyan yung mga pictures nila. Di ba sa bahay, pagka may mga pictures ka, ibig sabihin nasa bahay ka. Nasa bahay ninyo ka. So yun ang gusto kong ma-feel ng bata dito sa daycare ko. Gusto ko maramdaman nila na parang nasa bahay sila at parang kami yung mga parents nila dito sa daycare. So, tinitake care ko talaga yung mga bata. Tinitake care namin ng mga staff. Swerte ako sa mga staff ko kasi talagang, may passion din sila sa pag-aalaga sa mga bata. So, meron akong high chair dito. Kapag natututo na silang kumain, dito ko sila inuupo para kumain. Minsan, minumove namin yan dito malapit sa lamesa. So, dito din sa lamesa na to, dyan din kami kumakain ng mga bata. Yan. Meron kaming malaking calendar dito. So, alam ng mga bata kung anong petsa na, kung anong araw na ngayon. Lagi namin pinag-uusapan. Nagtatanong kami palagi. Okay, so, dito naman sa space na to, meron akong mini sofa dito. So, pagka kumuha sila ng books doon, dito sila uupo para magbasa. Meron din ako ditong
blackboard pagka nag-learning time kami. At saka minsan, pinagsusulat ko sila. Tinitinan ko kung alam na nila yung ABC. Meron ako mga magnet na idinidikit dyan. Mga ABC, shape, or numbers. So, pagka dinikit nila dyan, tinatanong ko para alam ko kung natatandaan nila yung mga itinuro namin sa kanila. At dito pala yung pictures namin ng asawa ko. Yeah, that is so cute. So, picture yan nung Halloween nung mga parang pandemic time. I think mga 2021 yan or 2020. So, yeah. Yeah, nagsuot kami niyan kasi mga naka-costume yung mga bata. Naka-costume din kami. So, kami yung daycare superhero. Yeah. So, eto naman, eto ang nagtitake care talaga sa akin. So, nilagay ko dito si Ninyo para lang, sumusymbolize ng bata. At saka parang nagtitake care sa amin. So, etong Ninyo si Ninyo, regalo ko lang siya na natanggap last year nung nag-renewal of vows kami sa Philippines. Hindi ko matandaan kung sino yung nagregalo sa akin, pero thank you so much sa regalo mo. Dito meron kaming mga balloons, kada isa. At so, andyan yung aming birthdays, andyan yung aming names, para matatandaan ko lagi yung mga birthdays namin, at saka yung names. Kasi nagsiselebrate din kami ng birthday dito. Ayan. Yan, yung design na yan, yung parang maraming fish na yan. Wala lang, naisip ko lang yan. Ako lang talaga yung nag-design yan. Pati itong mga to. Tapos, katulong ko lang yung aking mister. So, si Irog talagang pagka sinabi kong gagawin niya to, nagagawa niya naman. Sasabihin ko, gusto ko yung ganitong gawa. Na nagagawa niya naman, nakakatuwa. Yeah. So, meron din akong malaking blackboard dito. Nagle-learning time. Mostly ang gumagamit ng space na to yung mga babies. Yung mga turn 1 hanggang 2 years old. So, dito sila nagle-learning time, nagbabasa, nag-ABC, nag-shape, nagra-write, nagpa-practice magsulat. Ito din yung mga laruan nila na pinaglalaruan. Meron din mga level para alam nila rin kung paano ibalik. Meron kami dong basket. Minsan nag-grocery sila. Nag-grocery sila ng mga laruan na yan. Pero naibabalik nila yan sa tamang lalagyan kasi alam nila kung saan, may mga level alam nila kung saan nakalagay yan. So, itong pinakamalaking tulong sa akin, itong alarm na to. So, ito yung alarm na to, yung nagsisimbolize sa kanila kung ano na yung susunod namin gagawin. Halimbawa, sinabi kong, 5 minutes na lang kakain na tayo, kailangan nyo nang magligpit. So, pag narinig nila yung alarm, automatic magliligpit na sila kasi alam nila, kakain na kami. O kaya maglalaro na kami, o kaya mag-learning time na kami. Kung ano yung mga sunod-sunod. So, alam nila, hindi sila nalilito, kaya hindi sila naguguluhan pagka, ano yun, anong susunod na. So, dito naman, pinapalitan namin ng diaper change yung mga baby. Eto. Ipinalabas talaga sa akin to ng licensing para at least nakikita namin. Meron akong isang crib dito kasi so far meron ako ngayong 3 baby na gumagamit ng crib. Ito yung aking baby spot. So dito sa baby spot, baby lang talaga nakalagay dito para safe. Para safe siya pagka nag-aaral na siyang mag-crawl, nag-aaral na siyang gumapang, nag-aaral na siyang mag-roll, nag-aaral na siyang maglakad. So, ito yung space niya. Para safe siya sa mga bata, hindi siya mababangga, hindi siya mapapahamak ng malalaki kasi nga, pag nagtatakbuhan dito. So, meron din siya ditong learning time. So, dito rin, habang baby sila, tinuturuan namin sila niyan. Meron na naman akong mga naka-display na ganyan. Meron din silang books doon sa space na yon. Books ng mga baby. So, may time kami, 2 books a day yung binabasa namin sa kanila. Yan ang kanilang mga toys. Puro lang yan sa baby. So, yung baby, pag gusto nilang maglaro sa mga maliliit, inilalagay ko sila dito. Yan. So, pagka nakakatayo na yung baby, nilalagay ko siya dito sa labas para makalaro ng malalaki.
Tapos, sinasabihan ko yung malalaki na be gentle para makalaro nyo. O kaya, pagka, minsan naman, pag gusto nilang pumasok isa-isa, pinapapasok ko sila isa-isa doon, pero nakabantay kami dito sa labas. So, kailangan nilang alagaan or makipaglaro sa baby ng gentle. Gustong-gusto nila yung portion na yun, yung pinapapasok ko sila isa ng every 2 minutes or 5 minutes para makalaro nila yung baby. So, sa ganung paraan, natututo silang mag-take care sa mga bata, sa mga baby, hindi nila sasaktan, dapat gentle sila. So, yeah, pinaglalaro ko sila ng sabay, minimix ko sila, may mga pagkakataon na minimix group ko talaga sila. So, nakikita ko naman na gentle sila sa mga bata. Yung malalaki, yung mga big kids ko. So, ito yung kanilang mga laruan pa rin to ng mga toddlers. Tapos, ito yung aming mini sofa ulit, pag gusto nilang magpahinga. O kaya, naglalaro sila dyan palagi. Nagbabasa rin ng books, kumukuha dun sa labas ng books, tapos nagbabasa sila dyan. Yan. So, dito naman ang aming bathroom. Itong bathroom, dito namin tinuturo ang mag-use ng pati yung mga bata. Yan. Meron ako ditong parang books din para pagka nagpapati sila. Yan. Yan yung unang mga step para matuto silang mag-use ng pati. Yan. O, nilalagyan ko rin siya. May nakalagay rin na ganyan para alam nila kailangan nila mag-wash ng hands. At nagtututbrush din sila rito. Nakakalibang mag-daycare. Masyado akong nalilibang dito sa trabahong pinasok ko. Sobrang natutuwa ako pagka yung mga bata, nakikita ko maraming natututunan na. Marunong na silang kumain mag-isa, marunong na silang humawak ng pen, nakakapag-crayons na sila. Sobrang nakakatuwa sa pakiramdam. So, yeah. Masyado ko talagang passion ng pag-aalaga ng mga bata. Ayan. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.